Reports say that around 500 Filipinos were trapped in scam centers in Myanmar noon pong Feb. How optimistic is the government na silang lahat po ay marirescue? At ano po ang timeline para dito? Katulad po ng ating pinakita na good news, ang ating gobyerno po, ang ating administrasyon ay handang tumulong sa mga Pilipino na nangangailangan. So, kanina po ay pinakita po natin ang good news at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsisika para kung ano man po ang dinadanas ng mga kababayan natin sa ibang bansa ay agad natin tumatulungan. Follow up po. Ma'am, we are holding job fairs, but how confident are we that these opportunities are enough to prevent Filipinos from risking their future in offshore gaming operations abroad? Yes, we are into projects giving more jobs to the Filipinos. So with this, I hope that they can rely on that. They can have these jobs that will match their capacities and skills. And we pray that they will not again go work abroad so that they can also attend to their families. Sec, follow-up lang po dun sa 17 OFW moving forward, ano po kaya yung gagawin ng pamahalaan para sa paliparan pa lang po, hindi na sila makalabas ng bansa kasi mas mahirap po silang i-rescue kapag wala na po sila sa Pilipinas? Yes, unang-una po, nakikiusap po tayo sa mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Dumaan lang po sana sa tamang proseso. Huwag po silang, kumbaga, makikipag-transact nang hindi alam po ng gobyerno. Kaya nga po tayo may POEA para po sila po ay mabigyan ng seguridad na ang kanilang pupuntahan ay sila ay safe. So, maliban po sa gagawin po ng gobyerno, makipagtulungan po sana ang ating mga kababayan. Mahirap naman po kadalasan pag mahigpit man po ang ating officers sa Bureau of Immigration o offload minsan, hindi rin po maganda. So, kayo na rin po, makipagtulungan na rin po kayo sa gobyerno para po maiwasan natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Regarding doon sa lindol sa Myanmar at saka nahagip sa Thailand, though concerned government agencies are taking steps to check on our fellow Filipinos doon sa dalawang nabanggit na bansa, any directive straight from the President para sa pagtulong doon sa ating mga kababayan? Opo, nagkaroon po ng interagency meeting at sa pangunguna rin po ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay sinabi po na imomobilize na po ang mga resources para po agad tayo makatulong sa ating mga karatig bansa. At bukas nga po ang tentative travel date po for deployment ng ating mga kumakatawan. Parang lalabas po, ang grand total po ay 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH, at kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Nandito rin po ang MMDA at mula sa Apex Mining Corporation or First Gen Energy Development. So, yan po ay padadala po natin, tentative date po tomorrow para po makatulong po ang Pilipinas sa ating mga kababayan din po at sa mga citizens po o mga mamamayan po dito sa mga nasabing bansa na dumaranas po ngayon ng krisis dahil po sa nabanggit na lindol. Yusek, nakatutok po ba dito ang ating Pangulo? Opo, yan po ay ang pinag-utos po ng Pangulo sa ating mga agency na agaran po na tumulong sa ating mga kapitbahay na bansa. Follow-up na lang po, Yusek. How prepared is our government for this kind of disaster? Lalo na kayong nababanggit yung the big one. Yes. Sa mga ganitong pagkakataon po kasi hindi po talaga natin masasabi kung kailan mangyayari pero mas maganda po na maging handa. Karamihan po, halos po, ang government agencies po natin prepared po dyan. Nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, at meron po tayong nakahanda po mga go bags. Sa ano naman po sa mga local government units sa atin din po na sa idinidemand po natin hangga't maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Yan po at sabi nga po natin maliban po sa gobyerno, tayong mga Pilipino, taong bayan, magtulong-tulungan din po dito sa information dissemination patungkol po sa paghahanda pag ganito po ang nangyari. Actually, aralin po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD,
Marami na po kasing programa na talaga pong pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 poor food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos na halaga na pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po pong programa ng DSWD ay Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata, lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly food credits. So aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saang lugar ito, at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Ito po, itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na na-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Nakakuha tayo, pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y magge-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in pre-production stage at merong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City no nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Abuab, San Mateo Rizal, at Bukawe, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi, 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So, may mga pagkakataon po, gustuhin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. 4-story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon
But katulad ng sinabi ni dating ni PBBM ng ating pangulo, we aim 1 million houses a year and we will try very, very hard. Ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasasabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taong bayan para i-avail ito. Kaya po, yung ibang contractors po ay hindi po sumasang-ayon na makisali or sumama sa ganitong klaseng proyekto. Hindi po, Konti lamang po na developer. Yusek, hindi po ba kasama sa GAA or national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng administrasyon? Mali po yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyektong ito. Ito po ay popondahan po ng Pag-ibig.